Bistado sa Davao del Norte ang isang drug den kung saan 4 ang arestado, habang himas-rehas naman ang top 2 most wanted sa Bugalyon, Pangasinan para naman sa kasong acts of lasciviousness. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nabuwag ang isang inihinalang drug den ng mga otoridad matapos ang isang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11, Davao del Norte Provincial Office, katuwang ang Philippine Coast Guard, 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company at Panabo City Police Station sa Purok 4, Barangay Consolacion, madaling araw ng Enero 17, 2026, bandang alas 2:55 na madaling araw. Sa operasyon, inaristo ang target na si alias Agao, 27 anyos, na itinuturong tagapamahala ng drug den matapos magbinta ng isang pakiti ng hinihinalang shabu na may timbang na humit kubulang 1 gramo at nagkakahalaga ng 8,000 sa isang undercover agent ng PDEA. Kasama rin dinakip ang alias Tasio na sinasabing empleyado ng drug den at ang 2 bisita nito na kinilalang sina alias James at alias Rimarta. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8 pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 15 grams at tinatayang 120,000 ang halaga. Bukod pa sa iba't ibang drug paraphernalia at ang marked bypass money. Ang 4 na suspect ay maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang loose firearm o illegal na baril ang itinunover ng isang barangay official sa pulisya ng San Jose de Buwan sa Samar. Ang pagsusurrender ng armas ayon sa PNP bahagi ito ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o tinatawag na SACLEO at ng Balik Armas Program. Ang programa ito ng PNP Samar na tinatawag naman na Bugas para sa Armas. Ayon sa PNP Samar, kusang loob na isinuko ng nasabing barangay official, 59 na taong gulang, ang nasabing baril na isang unit ng revolver na caliber 22. Pero ayon naman sa nasabing barangay official, ang nasabing baril daw ay iniabot lamang sa kanya ng isang residente at kusang loob naman niya itong isinuko sa otoridad. Ang baril ay maayos na tinanggap ng mga tauhan ng San Jose de Buwan Municipal Police Station at kasalukuyan nasa kustodiya ngayon ng mga pulis habang isinasagawa ang tamang dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy pa na hinikayat ng San Jose de Buwan ayon sa kanilang official na Facebook page ang publiko na suportahan ang kapulisan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pakikilahok sa mga programang naglalayong mapanatili na ligtas at mapayapa ang isang komunidad. Mula sa MBC TV Network News Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station ng estate level individual na lalaking negosyante matapos itong maaresto sa ikinasang bypass operation ng PNP. Batay sa ulat ni Urdaneta City Chief of Police Lieutenant Colonel Reynanti Pitpitan, nagpatupad ng anti-drug bypass operation sa Barangay Camantilis pasado alas 2:45 ng hapon ng kanyang mga tauhan sa drug enforcement team na binentahan ng suspect na binata na 22 anyos tubong Marawi City at residente ng Mabalak at Pampanga ng 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money kaya agad itong inaresto. Ang nakumpiskang shabu sa suspect ay tumitimbang ng 13 gramo na may street drug price na 88,400 pesos at nasamsam din sa kanyang pag-iingat ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa likod ng Rias na bakal ng Urdaneta City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ng Bataan PNP ang 119 individual sa loob lamang ito ng 1 linggong pinaigting na police operation mula January 12 hanggang 18. Batay sa ulat mula sa Camp Cirilo Tolentino kay Bataan Provincial Director Colonel Marte Salvador Alamisiam, sa mga naaresto ay mga wanted person, 22 ang sangkot sa illegal na droga at nakumpiska na shabu at marijuana. 46 naman ang nahuli dahil sa illegal na sugal, 22 dahil sa illegal na pangingisda, 2 ang naaresto sa illegal na pag-iingat ng loose firearms at 8 ang nasa kote dahil sa iba't ibang paglabag sa batas. Pinuri ni Colonel Salvadora
ang dedikasyon at pagsisikat ng mga tauhan ng Bataan PNP at iginiit na mahalaga ang matibay na ugnayan ng pulis at komunidad upang makamit ang mga drug-cleared, crime-free at progresibong pamayanan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.